Okay mga ka-JTech, nandito tayo sa One Ayala. Merong event dito yung Yamaha. Ito, showing yung kanilang mga Yamaha R series sa mga sports bike. So ito yung pinakabago. Ito yung latest. Yan, si Yamaha YCF R9. Yan. Bagong labas lang dito pero wala pang presyo. So pero na-research ko to dahil nga ayaw pa nila magbigay ng presyo. Ang presyo nito sa internet, so expecting lang estimate ano siya 599,000. So pero sa ibang bansa, ang presyo nito pag kinonvert mo sa Philippine peso, ano siya 710,000. So kapresyo to ng ano ng CX-6R, no? Kung napanood niyo yung mga vlog ko ng CX-6R natin, Suzuki ng Kawasaki. So yun yung presyo nito. So imagine si CX-6R 636cc, ito 890cc. Kaya R9, dahil consider siya pag ni-round up mo to 900cc. So tingnan natin yung mga specs nito. Ayan. Ang engine nito naka ano siya, CP3. So pag sinabi mo CP3, meaning nun cross-plane 3 engine, no? Or 3 cylinder. So naka 3 cylinder to. Si Kawasaki kasi inline 4 sila eh. Ito naman cross-plane. Pag Yamaha, cross-plane siya. So CP3, ayan, cross-plane 3 engine or 3 cylinder. Ayan o, cross-plane, tatlo, diba? Tatlo yung tubo niya. So kaya ito yung cross-plane 3 cylinder. Okay. Kita nyo yung brake niya. Ayan o, naka Brembo brake. Tapos hindi ko lang alam kung all-ins to. Ayan. Tapos naka ano to, dual channel ABS. So meaning front and rear, meron siya ABS. Ayan yung engine niya. Brake. Ito yung foot peg. Ayan o. Dual channel ABS. Meron siyang sensor na ABS dito. So as well doon sa unahan meron din. So, laki ng gulong. Pang truck o. Tapos yung standard ni Yamaha talaga, no? Colorway niya blue. Tapos monoshock siya. Ayan o, sa gitna. Okay. Talaga aerodynamic yung pagkakadesign. Tuloy mo, may mga lusutan ng hangin. Tapos ito yung panel niya. Ayan yung tangke niya, no? Ito yung panel, ignition. Sa mga sports bike talaga walang keyless eh. Lahat disusi, kahit gaano kamahal. Ayan. Preload adjuster, meron din, no? Tapos ito yung starter button niya, kill switch. Ayan, start button. Tapos mode, no? Hindi adjustable yung ano niya. Yung brake niya talagang Brembo rin na nakasulat, oh. Etong ano niya, oh. Ito yung mga mamahaling mga ano eh, side mirror eh. Na-adjust siya parang kotse. Ayan, oh. Na-adjust siya. Ayan. Tapos meron tong ano, cruise control. Ayan, no? Ayan, maganda dito, beri mo. Naka-sports bike ka na mayroong cruise control. Tapos setting, ayan o, ito yung cruise control. Pag pinindot mo to, halimbawa, gusto mo 100 tap, ang speed mo lang fix. Pindutin mo lang to habang naka 100 ka. Ang gusto mo dagdagan, ayan, plus, minus. Diba? Ito yung adjuster para sa TFT. Ayan. Tapos signal lamp. Ayan. Ito yung hazard sa ilalim. Hazard yan. May busina. Diba? May cruise control, no? Ang tawag nga pala sa ABS na to, cornering ABS. Meron siya. Kasi since sports bike siya, cornering ABS siya. Yung headlamp niya. Si Yamaha lang merong ganitong ano, single light na headlamp, no? Pero malakas yan. Para siyang Cyclops ang itsura niya. Ayan, Brembo. Ayan, ABS siya. Meron siyang sensor dito. Ito yung wag nyo talaga masisira.
Ito pag naputol to, sensor to ng ABS, di nagagana ang ABS to. Diba? KYV YCF R9 buds. Diba? Ito yung preload adjuster yata sa likod eh. Ayan, oh. Diba? Pwede mo siyang i-adjust yung shock niya, yung lambot, no? Yan, dito na. So hindi mo na kailangan pa-adjust doon sa mga mechanics sa loob. Dito mo na lang siya i-adjust. Ha? Ganda. Ito nga pala, yung shifter na to, equip siya ng quick shifter sa bleeper. So meron siyang quick shift para sa upshift, automatic, clutchless, saka auto bleep, automatic downshifting, clutchless. So hindi mo kailangan pumisol ng clutch. Diba? Ganda. Di lang meant to for OBR. Kita nyo naman yung upuan. Napakaliit. Pang mga emergency cases lang na kailangan may angkas ka. So OBR. Ang liit. Hindi comfort sa OBR. Pero ito, may mga kulang sa height. Pwede nyo pang patrim. Ayan, dahil ano siya, meron pang space to trim. Tapos yung panel niya, laki. Laki ng TFT screen niya. So sana makita natin ito na actual. Tapos yung signal lamp niya, ayan, oh. Ano na rin siya, LED na rin. Bridgestone tire. Ayan, nalagay ko na lang dito sa 180/55 ang ano niya, tire niya. Ayan, plus ko na lang sa screen yung tire size niya, front and back. So, hindi natin makita dito. Masyado maliit yung sulat sa tire. So, ito yung pinaka-highlight of the day. Bagong YCF R9. So, from R7, ayun ang R7, no? Nag-release sila ng R9. Yung napakamahal na R1M. Ayan. Ayan talaga yung naka-all-ins. So, okay. Dana tayo dito sa R19. R9 pala. So, mix ko itong R1M sa 9. Ayan yung R1M, 1.7 million. Kung yun, 599,000 or 710, it depends, no, sa Yamaha. So wala pang official. So ito, merong utong official 1.7 million. Ayan, si R1M. Matagal na to, pero still, ano pa rin siya, no? In pa rin siya. Pero bihira, nakaka-afford na to. 1.7, imagine. Kita niyo naman yung mga ano yan, carbon. Diba? Carbon Lodi. Yung tunog pa lang. Grabe. Na yung mga pairing niya, oh. Ito ba yung isasadsad mo? Ito, hindi ko alam kung how much it cost. Ito, no? Yung pairing na yan. Tapos mga all-in siya, no? All-ins. At pinakamahal na shock. Ayan, hindi na gamit sa MotoGP. Ayan. Hindi ko na sabihin, no, kung dual channel ABS to, pero sigurado dual channel yan. Cornering ABS, tawag nila dyan, pagka sa sports bike. May adjuster siya dito, stop, tapos run, no, nakalagay run. Ito yung start button niya, menu, rotary siya, rotary yung menu niya. Tapos maganda, carbon, no? Liit nung ano niya, TFT display niya. Kita pa ba yan pag nandito ka? Parang hindi nakita, no? Pag nagra-ride ka. Sobrang liit. Ayan, ignition switch, high beam, low beam. Ayan, yung mga common lang, busina, hazard, tapos signal light. Ayan. Tank niya, ayan, Yamaha buds, yung tank. Ito talaga walang upuan talaga, walang OBR, bawal. Naka-seat cowl siya. Ayan. Ito pwede rin itong pabawasan, patrim, nakakulang sa height. Ayan. Ayan yung mukha niya. Ayan naman, no? Parang Batman, no? Parang Batman. Yamaha. Okay. Ito yung, wala siyang headlamp dito. Air intake ito. Air intake. Tapos ito yung headlamp niya. Ito yung headlamp. Dalawa. Dual headlamp. Tapos ito yung signal light niya. So, wag niyo nang tanungin. Lahat yan. LED yan. Tapos projector type. No? Maganda kasi yung projector type eh. Sa pool talaga yung daan.
Nakatutok talaga siya. Ito pala yung ano niya, signal light. Ito I think daytime running light to. Ito yung signal light niya. Hanggang ito yung ano niya, tail light. Ninipis, no? Parang yung sa CB natin, pinanipis na rin. Ito, fast light. Okay, ganda. Carbon yung body. Okay, dito naman tayo next sa R7. Itong R7, 2-cylinder lang to. So, hindi to yung tunog ng ano natin na talagang mapapalingon ka. Para itong Ninja 400. Ganun ang tunog, no? Kung di ako nagkakamali, So, yun yung reason why hindi rin to bumenta tong R7 sa market. Dahil nga kasi yung presyo nito mahal, tapos kulang siya ng specs. Naka 2-cylinder lang. Kaya naka Cyclops din siya na ilaw. Naka ABS na rin siya. Kasi ito yung pipe niya. Dual channel ABS na rin. Okay. Tapos mas basic yung ano niya, yung mga buttons niya. Unlike do sa kanina yung R9 Premium. Premium ito hindi Parang common. Tapos ang liliit ng ano nila, TFT nila. Sa Kawasaki, ang lalaki ng TFT. Ganda. Common lang din. Control para sa TFT. Hindi adjustable yung clutch. Medyo hindi siya malambot yung clutch niya. Nakakangawit. Ito, Brembo. Yung brake niya, Brembo na rin. Pero wala nakasulat. Yan ang R7. Ito yung R15. Ito yung 150cc. R15M. So kung gusto nyo pang pang city drive, pero mas malambot yung ano na to. Yung clutch niya. Ganda. Tapos last, ito yung R3. Itong dalawang to hindi pwede pang expressway kasi 150cc. Tapos ito 300cc. R3. Hindi siya pwede sa expressway. Ayan. Kulang to sa sa cc, sa displacement. Ayan yung starter niya. Ginaganon, Iba-iba sila ng design. TFT. Tapos hindi siya premium yung side mirror niya. Common. Yan, pero still inadapt nila yung mukha ng Cyclops sa R3. Yan. Remember ko merong nahuli dito sa open pipe Nung nakita kasi 300cc. So binaklas pa rin yung pipe niya. Kasi dahil siya hindi siya 400cc. Yan. Yan yung R3. Dual channel ABS na rin to. Dual channel ABS. Okay. Okay mga ka-JTech. So yan yung Yamaha event dito sa Ayala Mall. So lahat nandito, Ito yung lineup nila ng R-Series nila ng sports bike. Yun yung bagong highlighted nilang Aerox. Yung Aerox SP. Tapos ito yung mga NMAX nila na new version, and then yung TechMax. Ayan yung mga bike nila. So last day ngayon, Sunday.